Welcome to Donmar TV News Channel. Pangulong Rodrigo Duterte tinanggap na umano ang alok na tatakbong vice-presidente sa nalalapit na 2022 elections ayon sa PDP Laban. Dito sa kanilang inilabas na kalatasan na tinanggap ng araw ni Pangulong Duterte yung alok na siya ay takbo sa pagka-vice-presidente. Ito. Mr. President, can you also prevent the people from clamoring and urging you and asking you to run for the vice presidency? Gusto talaga ninyo? O sige. Tatakbo ako ng vice presidente. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number one is insurgency. Then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days. Nasa Pilipino na yan. Nandyan lang ako, magsabi lang ako. Okay na yan, Sal? So, Sal, congratulations, you're doing well. At magpapasalamat rin ako doon sa mga tao na nagpapasalamat sa atin. Actually, hindi yan sila kailangang magpapasalamat. Trabaho natin yan. Tinanggap na ho ng Pangulong Duterte ang nominasyon sa kanya na tumakbo bilang pangalawang Pangulo sa darating na 2022 elections. Formal nang tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon at pag-endorso ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapresidente sa taong 2022. Batay sa statement na inilabas ng Executive Vice President ng PDP Laban na si Secretary Carlo Nograles, nakumbinsi ng iba't ibang opisyales ng PDP, ganon din na mga local government officials si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo upang ipagpatuloy ang laban sa terorismo, insurgency, corruption at kahirapan. At para na rin maipagpatuloy ang success ng Build, Build, Build program at ng 10-point socio-economic agenda. Ang tulong ay naganap kagabi, isang closed-door meeting sa Palasyo ng Malacanang sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang executive ng PDP Laban. Wala pa namang anunsyo ang partido kung sino ang magiging presidential candidate nila pagsapit ng susunod na eleksyon sa 2022. Ang initial list po ng PDP Laban na aming inonominate po namin pagka-senador sa darating na halalan ay si Deputy Speaker Rodante Marcoleta, si DICT Secretary Gregorio Honasan, si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, si Department of Transportation Secretary Art Tugade, at Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar. So ito po yung initial list na binubuo po namin. Abangan na lang po natin sa susunod na araw kung magdadagdag o madadagdagan pa po ito at leading towards the September 8 National Convention ng PDP Laban, dahil doon po ay magno-nominate po tayo. Dadaan po yan sa proseso. Matapos itong pagkatalo ni Senator Manny Pacquiao kay Cuban champion Yordenes Ugas, sa palagay nyo rin ba, posible kayang makapekto ito if ever may plano siyang tumakbo sa higher office? Like for example, sa sinasabi ko kanina, pagka-presidente sa 2022 elections, Professor Tayaw. Alam mo, Elmar, sa totoo lang, bago pa yung laban, nabanggit ko na yan ilang beses sa mga interview na parating sa publiko na may plano siya, whatever his plans are for 2022. Medyo sablay Kasi tinan mo everyone knows that he's the quote-unquote pambansang kamao, and everyone knows his life story from rags to riches. And alam naman natin na sa politika meron nga tayong tinatawag na narrative. So meron siya nung narrative, and yung narrative, ibig sabihin, may kinalaman sa background mo, kinalaman sa buhay mo.
Pero yung unang salvo ni Senator Manny, no, para informing the public of his impending plans for 2022, ang unang yung isyong pinili, West Philippine Sea. So, Lalim. oo, ang sa akin, importanteng issue yun, fine. And of course, he can argue that as a Filipino, he is also entitled to argue for our sovereign rights doon sa area. But ang point natin is, medyo malayo yata sa kanyang background. Yung pangalawang issue niya, yung corruption. Binabanatan niya ang administrasyon. But from the very start, Jen Elmar, he's been identified to be very supportive, if not part of the administration itself. No? So, bigla-bigla lang bumitaw do sa narrative na parte siya ng administrasyon o supporter siya ng Pangulo. So, hindi consistent. In other words, if he won the bout against Ugas, that could have somehow allowed him to revive, no? Or kasi parang ano yan, parang additional factor yan sa kanyang effort, no, to revive yung public sa support sa kanya. Kaso natalo, no? Pero sa akin, kahit na manalo siya, that would just be in addition. So parang dagdag na lang sana yun, but it doesn't mean that if he won the bout, mananalo na siya. Senator Manny, ito, walang biro ito. Kidding aside, congratulations talaga. You napa-English tuloy ako. Hindi talaga, you bring honor to our country through being a boxing legend to our fellow citizen. Hindi, seryoso yun. Congratulations po talaga. Happy ako kay Pacquiao bilang boksingero. Sa dressing room, pagkatapos ng laban, niyakap siya ng kanyang mga anak na sina Michael at Jimuel. Sa Instagram post naman ng kanyang asawang si Jinky, sinabi nitong sobra niyang ipinagmamalaki si Manny. Nasaksihan daw nilang pamilya kung paano naghirap, nagsakripisyo at nagbigay ng dugot pawis at luha ang mister para maging multi-division world champion. Alam mo, kaya talaga dapat ako yun lang, dapat retire na. Kasi magaling naman talaga siya. Alam mo, nung mga una-unang boxing ni Senator Manny, grabe, ang lupit nun. Ang bilis niya. Yun nga yung mga nakikita ko, mga nagko-comment na mga commentator. Natural, yung mga nagko-comment, yun ang napansin nila eh. Yung liksi niya noong bata siya, medyo nawala na. Pati yung bilis ng mga movement niya, footworks, sinasabi wala eh. Kasi nga daw, medyo pinulikat na. Alam natin pag medyo nagkakaedad nga, medyo pinupulikat na talaga din. Okay? Kulang sa alam ko ano ba yun, kulang sa saging yun eh. Totoo to Naniniwala naman ang ilang mga political analysts na mayroong epekto rin sa balaki ni Senator Manny Pacquiao kung tatakbo man sa pagka-presidente ang malaking pagkatalo sa kamay ng Cuban champion na si Yordenis Ugas. Sinabi sa Bombo Radio ni Professor Edmund Tayao, isa sa mga faculty ng Ateneo School of Government at Executive Director naman ng Local Government Development Foundation, na kahit papaano raw ay makakapagbigay din sana ng dagdag na hata kay Pacquiao kung sakaling nanalo ito laban kay Ugas. Gayunman para kay Professor Tayao, mabigat at hindi napapanahon ang 2022 presidential elections kung itutuloy man ni Pacman ang pagtakbo sa pagkapresidente ng bansa. Kung tutuusin, mas mabuting ituloy muna ni Pacquiao ang pagiging senador at huwag mag-ambisyon ng pinakamataas na pwesto ayon kay Professor Tayao. Mas pabor din daw ito dahil mas makakapag-focus pa siya, lalo na kung tuluyan na rin siyang magretiro sa pagboboxing. Sa ngayon, aniya ay kulang kay Pacquiao ang kanyang track record sa pagka-senador. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Professor Edmund Tayao, isa sa mga faculty ng Ateneo School of Government at Executive Director ng Local Government Development Foundation. You know, the time is right. If I were for Manny, I will reconsider whatever plans for a higher office I have, because
this time around, kung talagang seryoso yung plano niya mag-retiro, he can now concentrate on his political life, on his political career. And therefore, be able to show the public na, uy, senador ako at talagang magaling akong leader at ito ang track record ko. Medyo dun sa kulang sa track record sa political career niya. And then eventually magkakaroon pagkakataon sa kanya to run for higher office. Pangalawa, alam mo itong darating na election talagang parang hindi para sa kanya kasi yun na nga masyadong mabigat ang magiging parte ng gobyerno natin kasi nga nasa pandemya tayo and I need not tell you kung ano yung mga issues, no? Alam na ng mga tagapakinig natin that we need to recover, we need to ensure the health of and safety of everyone and so forth, no? So whoever gets to Malacanang, no, and takes the place of President Duterte has to hit the ground running, no, and not literally. So we need someone who's really inspires confidence sa atin na talagang makakapag someone who can really lead the Filipino people.